Isang mapagpalang araw sa inyo lahat, mga kasyasat worldwide. And welcome back to our talakayan segment ng ating Batakan program. Ngayong araw ay November 7, 2020 at ang ating tatalakayin sa inyo ay tungkol sa mga katangian o angkop na katangian na dapat taglayin ng isang leader o namumuno. No, whether he is a supervisor, manager, OIC o anumang uri ng titulo na tawag sa kanya ng kanyang mga tauhan o organisasyon na pinapamunuan. Okay? Pero bago ako magpatuloy ay gusto kong i-shoutout ang kabuuan ng aking subscribers na umaabot na sa 2,290. Again guys, maraming salamat sa tiwala at suporta na ipinagkaloob ninyo sa aking channel at sa ating programa. At syempre, gusto kong pasalamatan yung mga nag-effort na tropang vloggers at viewers para makamit natin ang ating mithiin. Kasi sa ngayon guys, ay tayo na rin ay isang monetized channel. Guys, hindi ko na kayo papangalanan, no? Alam nyo kung sino kayo and I'm very proud of you. Salamat sa iyong suporta. Okay? I'm very proud of you and salute. Okay? So going back to the discussion, mga kasyasat, napakahalaga ang mga katangian ito, no, sa isang namumuno dahil ito yung tinatawag na fundamentals ng kanyang pagkatao na siya namang gagamitin niyang sangkalan sa kanyang mga diskarte o sistema upang pamunuan ang kanyang grupo o organisasyon. Of course, gagawin niya pa rin ito para sa dekalidad na resulta ng trabaho. Tandaan na ang sumatotal o kabuuan ng mga katangian ay ito yung tinatawag nating pagkatao. Sa wikang English, the sum total of all traits is personality. At of course, kung maayos ang personality ng isang namumuno, ay natural maayos din ang personalidad ng kanyang mga tauhan, no? As well as doon sa resulta ng kanilang trabaho towards the accomplishment of his goals or their goals, objectives, mission, and so on and so forth. Kaya naman guys, batay sa ating mga natutunan, sa ating mga training, mga pagsasaliksik o pagbabasa, at of course, higit sa lahat sa mga karanasan natin sa industriya na ating kinagagalawan mula noon hanggang ngayon, ay meron akong 21 na katangian na tatalakayin at ibabahagi sa inyo ngayon. Definitely, ito ay magsisilbing gabay, no, upang paunlarin pa no, ng isang leader ang kanyang pagkatao para sa epektibong pamumuno. At siyempre, kung hindi ka leader, ay kahit paano, mabibigyan kita ngayon ng basic knowledge and understanding about leadership traits. Okay? But, ang ating discussion ay aabot din siguro ito sa 21 bisis. Kasi kailangan natin itong tatalakayin item per item para mas malinaw ang dating sa ating mga viewers. But this time, babasahin ko muna sa inyo itong mga katangian na nire-recommenda natin na taglayin ng isang leader. Okay? Ang mga angkop na katangian na nire-recommenda natin na dapat taglayin ng isang leader ay ang mga sumusunod. Una, may sapat na kalaman. No? Ikaw ba bilang namumuno ay may sapat na kalaman sa iyong industriya o organisasyon na pinamumunuan? Of course, kailangan yun. No? Ikaw ay magiging inutil sa mata ng iyong tauhan at sa mga kliyente o sa mga taong iyong pinagsisilbihan kung ikaw ay walang sapat na kalaman tungkol doon sa industriya na pinamumunuan mo. No? This is very basic. Okay? Pangalawa, ikaw ba ay mapagkakatiwalaan? Ang isang opisyal ay dapat mapagkakatiwalaan. Pero sino dapat ang mga magtitiwala sa kanya? Of course, yung kumpanya niya, kung ahensya siya, siyempre yung agency niya, yung kliyente niya, yung mga tauhan niya, at saka yung mga kliyente ng kanyang kliyente. And all people na nakapalibot sa kanya. Kailangan makuha niya yung mga tiwala ng mga taong ito para mas mahusay ang delivery ng kanyang serbisyo. Okay? O pamumuno. Okay? Pangatlo, integridad. Yan. Integrity is the uprightness of character. Meron ka bang integrity na pamunuan ang organisasyon na hawak mo? No, tanungin mo yung sarili mo kung meron kang integrity. Anyway, marami tayong pag-uusapan tungkol sa integrity ito kasi lahat naman yata ng tao no, may weaknesses. Di ba? Hindi naman perfecto, kumbaga. No? Pero anyway, as we go on with the discussion, mas malinaw, maipapaliwanag natin ito ng maayos. Okay. Pang-apat, meron ka bang inisyatibo? No? Kailangan ang inisyatibo lalo pag ikaw ay namumuno. Kasi sa iyong pamumuno, hindi lahat nakasulat sa libro at hindi lahat nandun na sa sarili mong karanasan. May mga bigla-biglang dumarating yan na wala sa instruction, wala sa manual, wala doon sa sarili mong karanasan. Na ang kailangan pa ngayon is purely native talent kung paano mo ma-address yung problema. Kaya nga guys, ang initiative is doing nastiest things in a nicest way in the absence of instruction. Di ba? So, sa literal na tawag is yan yung tinatawag na madiskarte. Okay? So, pang-5, ikaw ba ay makatotohanan sa sarili, makatotohanan ka ba doon sa trabaho mo? Okay? Mahirap ito. Baka naman mamaya, tinanggap mo lang yung posisyon na ikaw ay isang leader ng organisasyon para ikaw ay matawag lang na boss, no? Hindi yun. No, kailangan pag tinanggap mo yan, talagang meron ka talaga, kagustuhan mo talaga na gawin at pangasiwan o pamunuan yung isang grupo para magkaroon ka ng moral ascendancy. Okay? So, pang-6, mapagbigay. No? Ang isang opisyal o leader ay kailangan mapagbigay, no? But not all the time. Marami din ano to in all aspect, no? Kasi hindi lang naman ito sa material na bagay. No? Marami ito sa spiritual, moral, and so on and so forth. Kailangan nandyan lagi yung unselfishness. Kailangan mabalansi mo yun. Pero sa ngayon, batay din sa ating sariling experience, sadyang ang loyalty ngayon is nasa tiyan, no? Pero siyempre, depende pa rin yan kung paano mo balansihin. Okay? Pang-6,
Sorry. Pang-pito, ikaw ba ay matatag? No? Ang isang leader ay kailangan mong matatag. Hindi ka dapat nawiwindang pag may mga problemang dumating. No? Matatag ka sa puso, sa isip, at sa lahat. Kailangan ikaw yung unang taong pinakamatatag doon sa organisasyon. Ikaw yung pinakamatatag kasi pag nagpakita ka ng kahinaan, ay of course, lahat ng tao mo yan susunod. Okay? Ikaw ba ay matapat? No? Ito yung pangwalo. Matapat ka bang namumuno? Kailangan din natin yun. Okay? Ikaw ba ay masigla? Masigla ka ba sa iyong gawain? Na itong usapin ito, itong katanging ito, depende na kasi yan sa mga namumuno. Pero as far as experience is concerned, mas maganda kung isinasagawa mo yung pamumuno mo sa mga tauhan mo sa masiglang pamamaraan. Mas madali kasing gawin ang trabaho kung lahat within the organization kayo lahat ay masigla. Of course, in all aspect, hindi lang naman ito sa physical aspect, no? Lahat ng aspeto kailangan masigla ang tropa. Okay? Pang-sampo, ikaw ba ay matapang? No? Do you have that ability to overcome fear? No? Ang takot, pag ikaw ay namumuno ay napakarami yan. No, nandyan yung takot na sa iyong pamumuno mismo sa tauhan. Lahat in support na encounter mo yan. Kaya kailangan hindi ka dapat natatakot. Okay? Paano mo i-address yung takot na ibinibigay yung ng tauhan mo ngayon? Halimbawa, pag hinahamon ka, kung ayaw niyang sumunod, that is fear. Doon sa titulo mo bilang leader na kailangan mong i-address. No? Anyway, madidiscuss din natin yan. Okay? Pang-11, ikaw ba ay may paninindigan? Paninindigan sa iyong desisyon, paninindigan sa iyong trabaho. No? And so on and so forth. Kailangan meron ka. Hindi dapat ang leader. Kailangan ang leader dependable and consistent. Pag nandyan na, igawad mo na yung desisyon mo, so be it. Ganun yun. Okay? Pang-12, ikaw ba ay may kakayahang igawad ang tamang hustisya? Kailangan yun. Kailangan ito sa isang namumuno. Baka naman mamaya, you are a gullible type of leader na kung sino na yung naunang nagsumbong sa'yo, ay yun na yung pinapaniwalaan mo, no? Which is very wrong. Kailangan ang leader may justice yan. So, and for you to render justice, ay kailangan may due process. Kailangan mong mag-imbestiga. Kung kailangan magkaroon ng hearing, gagawin para maigawad ang tamang hustisya. Okay? Pang-13, ikaw ba ay professional na napapanahon o contemporary professional, no? Ang leader kasi ngayon, siyempre, kailangan advance ka na rin kasi siyempre advance yung ating teknolohiya. Ang literal na example dito is, siyempre ikaw napakagaling mo, hindi ka naman marunong mag-computer, paano mo pamumunuan ang grupo mo? Kailangan updated ka, kailangan contemporary ka. Lahat ng kailangan mong gawin doon sa grupo mo in relation doon sa pamumuno mo ay gawin mo para ikaw yung matatawag na contemporary professional. Okay? 14. 14, kailangan meron kang karunungan na mag-desisyon. Do you have that ability to render or make a sound and timely decision sa mga problemang dumarating doon sa grupo mo, no, in relation sa iyong pamumuno? No? Paano gawin yun? Actually, ang decision making, tinatawag yan na science. No? Pero, siyempre, anyway, maraming usapin dito. Matatalakay natin ito pag umabot na tayo sa pagkakataon na tatalakayin natin. Okay? Pang-15, meron ka bang karunungan na makipag-usap? No, kasi ang kinakausap kasi pag ikaw namumuno, hindi lang yung mga tauhan mo. Lahat ng tao na nandyan sa organisasyon na yung pinamumunuan ay kailangan mong kausapin. No? Hindi lang yun. No? Yung mga usaping problema, yan yung mga madalas na problema natin dito as far as itong pakikipag-usap is concerned. Kailangan kaya nga ang official is, sinasabi nila is tactful and persuasive. Kailangan marunong makipag-usap. Okay? Tactfulness and persuasiveness. Okay? Pang-16, meron ka bang kakayahan o capability na makipag-communication? No, again, ang communication sa lahat ng yan, bagay. In all aspects din, no? Nandyan yung radio, sa pakikipag-usap, sa written, and so on and so forth. Yung direct na conversation mo doon sa tao mo at sa mga taong nakapalibot sa'yo. So, kailangan marunong ka rin. Sabi nga nila, communication is the key. And, syempre, being an officer, kailangan ikaw mismo ay marunong sa communication. Otherwise, hindi mo pamumunuan yung organization mo ng mahusay. Okay? Ang 17, meron ka bang kapabilidad na magmasid? No? Are you a great observer? No? Kailangan ito ng opisyal. Kasi kung may mga bagay kasi na outright, no, yung tinatawag na spot correction, pag nakita mong mali, sabihan mo agad, foul. Ganito yung gawin natin. No, kaya ang opisyal na kailangan marunong kang pumuna, mag-observe at pumuna sa mga sitwasyon at circumstances, no, sa loob and even doon sa labas ng iyong trabaho o organisasyon na pinamumunuan. Okay? Pang-18, meron ka bang kapabilidad na magsiyasat o magkandak ng inspeksyon? Guys, pag ikaw kasi ay leader, ini-inspeksyon lahat yan, hindi lang tauhan. Yung mga lugar na pinagtatrabahuan, yung mga gamit, no? Kailangan marunong ka nun. Kailangan ma-inspection mo yan para all accounted at makikita mo kung ano yung depekto na siya namang aayusin mo agad. Kasi siyempre, mahirap gumawa ng trabaho na meron ka ng napakagaling na tauhan. Wala ka namang matinong kagamitan. Anong resulta ng trabaho? No? Windang-windang ang operasyon. Meron ka namang napakagandang kagamitan. Hindi naman matino yung tauhan, no? Ganun yun. No? Kaya kailangan ng opisyal marunong mag-siyasat. Okay? Pang-19, meron ka bang capability na magsanay? No, sinasabi nga nila, a great leader must be a good trainer. Di ba? Kasi nga naman, siyempre, pag binigyan ka kasi humahawak kasi ng organisasyon, binigyan ka ng tauhan, usually naman, hindi naman ikaw yung namimili ng tauhan mo Usa na lang binibigay sa'yo ng kumpanya, no? At siyempre, yung mga tauhan mo yan, na-profile mo pa sila. Siyempre, may mga weakest link hanggang strongest link yan. Kailangan mong dadalhin sila doon sa gitna or hilain doon sa malapit doon sa
taas. So para magawa mo yun is kailangan mong meron kang kakayahan mag-training o magsanay ng mga tauhan. Kasi siyempre sa isang organisasyon, kung may weakest link, mahirap gumalaw ang grupo kung mayroong weakest link. Siya pa yung iniintindi mo, siya pa yung pinoproblema mo na imbis na makausad ka ng mabilis, mas mabagal, no? Instead na kakayanin mo yung trabaho mo ng isang araw, dahil meron kang mga weakest link, magagawa mo yan siguro ng 3 araw. Ganun po yun. No? Kaya kailangan ng opisyal ay marunong magturo o magsanay ng tauhan. Okay. Ang dalawang po, ang isang opisyal ay may capability na lagpasan ang pressure. No? He must have that ability to overcome pressure and stress, even stress, doon sa loob ng trabaho. No? Kasi laging nandyan yan. No? Laging nandyan ang pressure at stress, kailangan yan. Ano lang yan guys? Sistema lang yan at depende yan kung paano mo, kasi pag na-encounter mo kasi yung isang sitwasyon, sa una, siyempre may mga ano yan, may resulta ng observation lahat-lahat, makikita mo. Kaya siyempre pag uulitin mo yan, definitely mas operation mo. Okay? At siyempre sa yan lahat no? Ikaw, kayang-kaya mo yung straight as pressure. Ang problema yung tao mo, idala-dala mo lahat sila Yun kasi yung problema doon. Kaya kailangan marunong ang isang opisyal pagdating sa usaping ito. At pang-21, yung panghuli, ay ang isang opisyal ay meron din dapat kapabilidad o kakayahang magpayo. No, kasi guys, sa ating experience, ang ating mga tauhan, problema ng kanilang pamilya, iaano sa'yo yan, gagalhin sa'yo yan, o isasangguni sa'yo yan. Minsan, pag gumagawa yung tauhan mo ng kalukuhan, ikaw pa yung ginagamit na sangkalan, o ikaw pa yung dinadahilan doon sa pamilya niya para makalusot, no? Actually, ilang beses na nating na-encounter yung mga ganyan, no? Tayo pa yung itinuturong pasimuno na hindi naman. Sasabihin sa'yo, mana lang sa amo, no? Pero hindi naman totoo. Pero siyempre, yung mga ganong sitwasyon ay kailangan bilang namumuno, kailangan maayos mong i-address. Kaya nga, ang isang opisyal ay kailangan meron kang abilidad na makipag-usap at payuhan na ang iyong mga tauhan. Kasi ang iyong tauhan, kung may problema sa pamilya, hindi rin makapagtrabaho ng maayos yan. May personal na problema. Di ba? O kahit doon mismo sa trabaho, kung may problema doon at hindi siya well motivated, of course, hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Okay? So, pasyasat, yun yung 21 na nire-recommenda nating mga katangian na dapat taglayin ng isang namumuno o leader. Definitely, ito ay isa-isahin nating tatalakayin sa ating mga viewers sa mga susunod nating talakayan. Sa ating introduction ay binanggit natin na mayroon tayong inihanda na 21 katangian. No, yun yung nire-recommenda natin base sa ating experience at ito yung ating tatalakayin sa ating mga viewers as we go on with our discussion. Okay? Pero bago ako magpatuloy ay gusto kong i-shout out ang isa sa ating mga team, ang Team Movers na kinabibilangan ni na Amy Briones, House Daddy, Daddy Dins and Club Vlogs, Donix and Vlog, Early Me, Team Frencilio, Nurse Maria Teresa, Lady As, Merlin Canoy, Joel Andrade Official, and Madam Say. Guys, shout out sa inyo lahat and thanks for the support and trust na ipinagkaloob nyo sa akin. Hopefully, tuloy-tuloy ang ating balikatan. Salute sa inyo lahat. Okay, going back to the main topic. Kung ikaw kasi ay namumuno o isang leader sa isang organisasyon, ay kailangan mong makuha ang tiwala ng iyong mga tauhan. Yun yung pinakauna, no? Upang sila ay madali mong mapasunod. At napaka-importante na ang kanilang loyal cooperation at pagtalima sa iyong kautusan o anumang action plans at operational system na gusto mong gawin para sa inyong grupo. Ang problema kasi dito is kukunin yung tiwala na yan. Sa totoong buhay, hindi madaling kunin ang tiwala dahil likas sa tao ang may individual differences na sinasabi kung saan hindi pare-parehas ang doktrina sa buhay dahil sa impluensya ng relihiyon, environment na ginagalawan ng tao, ng tauhan mo sa kanyang pamayanan, isama mo na riyan yung uri ng training at kalidad ng edukasyon na kanyang dinaanan bago mo sila o siya magiging tauhan. No, yun yung mga katanungan. Parehas ba ang quality ng kanilang edukasyon? Napakahirap nun. Kung may masteral tapos merong high school graduate, paano mo i-made din yung kalidad ng kanilang edukasyon? Parehas ba ang kanilang pagpapahalaga at kultura sa buhay? Yan yung mga problema Siyempre, yung training module o doktrina na kanilang dinaanan, parehas ba? No? So, kung ikaw ay leader, ay kailangang malinaw ito sa'yo para alam mo ang diskarte na gagawin. No? In general, it's a matter of balancing all situations and circumstances about your men vis-a-vis your mission and goals. Of course, to include the operational system and procedures ng iyong grupo. Okay? At batay sa ating karanasan, may mga ilang puntos tayong nire-recommenda na dapat mong gawin para madali mong makuha ang tiwala ng iyong mga tauhan. Number 1, kailangang taglay mo lahat yung mga katangian na sinasabi natin. No? So kung meron tayong isang tinatalakay ngayon, dapat yung 20 katangian na hindi pa natin natatalakay, bagamat binanggit na natin ito sa introduction ng ating talakayan, ay kailangan dala mo rin yun. No? So you can imagine that. No? Pangalawa, kailangan mapatunayan mo sa iyong mga tauhan na ikaw ay karapat-dapat sa iyong pwesto in terms of documents. Di ba? Actual experience. At higit sa lahat ay siyempre yung pagkatao o personalidad mo. Kasi nga naman ang leader, no, kung ikaw ay namumuno sa isang organisasyon ay kailangan ikaw yung pinakamatino, no, o pinakamaayos na tao diyan. Okay? Kasi ikaw nga ang namumuno. Okay?
And guys, meron kasing tinatawag na leadership principles upang lalo pang mapaunlad ang mga katangi. Ito, ulitin natin, 21 katangian. May leadership principles dyan na tinatawag. Kailangan balansihin mo yun. Okay? But as far as pagtitiwala is concerned, pagdating sa iyong mga tauhan na, ang pinakamagandang gawin lang dito is always set the example. Actually, number 7 yun sa leadership principles, no? Gawin mo ang aking ginagawa, hindi ang aking sinasabi o inuutos, no? In other words, kailangan hands-on ka, no? It does not necessary na ikaw yung manguna. Pero ang leader kasi, kailangan talaga na on ground, no? Hanggat maaari nandun ka para personal mong mapangasiwaan o ma-supervise yung galaw ng iyong grupo o tauhan. Okay? So, yun yung kailangan natin gawin, no? Especially sa industriya natin na kinagalawan, no? Industriya ng pagkagwardya. No, bagamat itong tinatalakay ko kasi sa inyo is applicable ito sa lahat. Okay? So, yun yung mga tips na kailangan natin gawin kung tayo ay isang leader upang makuha natin o madali nating makuha ang tiwala ng ating mga tauhan. Now, pagdating naman sa pagtitiwala ng ating kumpanya o ahensya, of course, ibang approach ang ating gagawin dyan. Kailangan lang balansin ang interest ng ating mission o objectives vis-a-vis the welfare of our men. Yun naman, no, kung ano yung target natin versus doon sa welfare ng tao natin. No? Pero guys, huwag niyong kalilimutan na alagaan ang kapakanan ng iyong mga tauhan dahil sila ang magdadala sa iyo sa tagumpay. So, no, even in the business sector, ang nagsabi niyan na ang sikreto ng pag-unlad ng negosyo o kahit anuman na target ng isang organisasyon o grupo is kailangan yung tao. Okay? At siyempre, kailangan mong mahusay na sundin kung ano yung guidelines, kung ano yung mga inilatag ng ahensya mo, siyempre kailangan maayos. Ang problema lang kasi dito, kung hindi maganda ang leadership ng top management ng iyong kumpanya o ahensya na pinagsaselbihan, medyo tagilid tayo dyan, tagilid ka dyan. Operational system and procedures are so excellent, but when it comes to operational requirement, gaya ng mga kagamitan o mga iba pang bagay, no? Yung mga technical support ay hindi naman na ibibigay sa'yo, no? So, ano mangyari? Nasa iyo nga yung mga magagaling na tao, pero wala ka namang enough na kagamitan at iba pang resources. So, hindi ka makagalaw ng ayos. No, kaya ang ginagawa dyan ng iba na leader is, siyempre, nag-execute sila ng ceremonious exit, no? Best effort is to seek for another job. At minsan, yung mga ibang namumuno din na, siyempre, hindi naman ganun kadaling maghanap ng trabaho, ang ginagawa na lang nila dyan is minabuti nilang dumidikit sa kalan, di ba? Yung nagsisip-sip sa pamunuan, no? Kahit labag sa kanilang kalooban, pero siyempre dinadahilan nila na para sa kanilang mga tauhan. No, alang-alang sa kanilang mga tauhan, ibababa nila yung kanilang prinsipyo, didikit, para makakuha ng magandang suporta. No, sometimes maganda rin naman yun, pero kasi wala namang kumpanya o ahensya na walang depekto, meron at meron yan, no? Pero siyempre titignan mo, no, kailangan balansin. Official ka naman, alam mo kung yun o katuro, no? Pagdating sa usapin na ganyan, okay? So, ang klaseng example nito, di ba, yung mga ibang namumuno sa gobyerno, dahil alang-alang sa kanilang constituents, no? Kahit nandito sa kabilang grupo, pag nag-iba yung ano, lilipat sila, di ba? Para silang paro-paro, na palipat-lipat, no? Anyway, that is the types of leadership na meron sila, okay? So, yun yung mga mahalagang puntos dito sa ating talakayan, no? At kailangan yung tandaan yun. Next time, isusunod natin tatalakayin ang isa pang katangian. Kaya abangan ninyo ang ating susunod na vlog, no? And this time, ay tatalakayin ko sa inyo ang pangalawang katangian na nire-recommend natin. Ito yung tinatawag nating integrity o integridad. But before I proceed, I would like to shout out yung kasamahan ko dyan sa Team Batakan, sina Pungko TV, Donix and Vlog, Dates and Atli Capture, Donas Recipe Atli, Mamsi Itil Vlogs, Risbak, PH TV, JD Rodolfa, Plus Vlog, at LD Warrior. Guys, thanks sa support at tiwala na ipinagkaloob nyo sa atin. At hopefully, tuloy-tuloy rin yung ating balikatan. Okay? Now, going back to the main topic, ito nga integrity. No? Para mas malinaw, kailangan nating alamin kung ano ba yung tinatawag na integridad. Okay? Ang katuturan kasi ng integridad ay uprightness of character. No? O ito yung pagkakaroon ng pinakamataas na antas ng pagkatao in terms of all aspect, no? Particularly values in culture or yung tinatawag na good manners and right conduct. Okay? Ito rin yung observance and abstinence to what is right and fair. No? Kung ano yung tama. No? Para magkaroon ka ng isang integridad. Okay? At ang integridad guys ay nasa sukat ng mga mabuti at wastong gawain ng isang tao sa kanyang personal na buhay at siyempre sa loob ng trabaho. No, pero kaya ako sumasaludo sa mga ibang leader na binabalansin nila ito, no? Kasi siyempre pagdating kasi sa bahay at pagdating sa trabaho minsan nag-iiba, no? Kanya-kanyang ano kasi yan para ma-maintain mo yung isang dependiyan kasi sa diskarte, no? May mga official na, di ba? May mga official na sa tingin mo napaka-stricto, napakatapang, no? Pagdating sa implementation ng mga tao, no? Pero pagdating sa bahay, iba ang dating, di ba?
Kasi doon sa bahay mayroong alas. Iba yung dating na doon, malambot siya sa kanyang pamilya. No? Usually, ganun. No? Hindi ko sinasabi na 100% pero karamihan sa mga nagiging amo natin na matitikas sa labas pero pagdating sa pamilya, malalambot. No? Pero anyway, yun yung, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is siyempre yung integrated kasi na dinidiskartehan din yan. No? Malalaman nyo yan as we go on with our discussion. At sa practical na buhay ng isang tao o kaganapan sa industriya, no, ng pagkagwardya o anumang profesyon sa industriya ay napakahirap makamtan ang integridad sapagkat wala namang perpektong tao eh. Lahat tayo ay magpagkukulang o depekto. Kahit pa nga yung mga taong mga ngaral ng salita ng Diyos o yung mga nagsasabing sila ay alagad ng Diyos, may mga depekto yan, no? Which is very normal, no? Pagkamat bilang opisyal o namumuno ng isang organisasyon, ito nga kailangan makapagsagawa ka ng mahusay at makatwirang pamamaraan batay sa mga katangian, no? At mga tuntunin na nakalatag diyan at ito yung magsisilbing kasangkapan mo upang makuhan ang respeto at tiwala. Kasama na dyan yung kooperasyon ng iyong mga tauhan. At syempre yung mga opisyalis mo sa ahensya at kumpanyang pinagsisilbihan. No? So that is how to deal with para kahit paano magkaroon ka ng integridad sa mga mata ng iyong mga tauhan. Di ba guys, meron tayong tinatawag din na core of values, ethical standards and so on and so forth, mga patakaran na kailangan sundin. Syempre bilang namumuno ay kailangang masunod mo at maipalaganap mo kautusan. No? So doon ka mag-focus. You will see to it that your compliance is there before your people. Otherwise, mawawala ang respeto sa iyo ng iyong mga tauhan. Kasi kung ikaw mismo hindi makasunod doon sa mga patakaran na yan na yung pinakatupad. Okay? At siyempre, ano ba yung mga tabos o mga mortal sins sa industriya na kinagagalawan mo? Yun ang kailangan mong alamin at siyempre iwasan at manindigan ang hindi ito gagawin. Of course, sa industriya ng pagkagwardya, ang pinakatabo dyan is yung pagnanakaw at korupsyon. Bawal na bawal yan. Yung panglalamang sa mga tauhan, bawal na bawal yan. Yung pangatlo, of course, alam mo na yun kung depende kasi yan sa industriya na kinagagalawan mo kung ikaw yung namumuno. No? Ikaw na leader ang nakakaalam kung ano yung mayon. Kailangan mong iwasan at manindigan na huwag gawin ang mga yon kasi siyempre maapektuhan yung integridad mo bilang opisyal. Okay? Now, yung mga ibang gawain o asal na epekto ng pansamantala o pangkaligayahang gawain dito sa ibabaw ng lupa, di ba? Yung tinatawag natin si may erroneous acts na minsan tinatanggap naman kasi ng lipunan. Ano bang mga yon? Yung kagaya ng mga pagsusugal, pangchichiks, pag-iinom, yan, di ba? Somehow kasi medyo kahit paano natatanggap pa rin ng lipunan yon at particular dun sa mga tao mo. Pero best effort ay kailangan mong itago ito, no? You must hide it from your people. Kasi pag nakita nila na ganun ka pala, siyempre kahit paano, mababawasan yung paghangan nila sa'yo. Pero ikaw yung nakakaalam, no? Titignan mo yung mga level ng mga, ano na yan, yung mga nakakaapekto, mga bagay na nakakaapekto sa iyong integridad, no? Kailangan, ano yan, iwasan mo. Okay? So, those are important points of discussion na kailangan ninyong tandaan, no? Upang magkaroon kayo ng integridad sa mata ng iyong mga tauhan. Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat, mga kasyas at worldwide. Again, welcome back to our talakayan segment ng ating Batakan program. Ngayong araw ay November 13, 2020. Ngayon pala ay Friday the 13th. So may nagsasabi kasi medyo mabigat ang araw na ito. Lalo na sa mga gaya kong laging gumagala sa lansangan. So konting ingat lang guys, okay? So ngayong araw ay ipag-alis, okay? Pero bago ako magpatuloy ay gusto kong i-shoutout ang kabuuan ng ating subscribers na umaabot na sa 2,300. Again, ako'y nagpapasalamat sa inyo guys sa suporta na ipinakaloob sa aking channel at sa ating programa. Okay, moving forward. Ang isang leader ay definitely kailangan no, meron siyang sapat na kaalaman no, sa industriya na kanyang ginagalawan. Maliban doon sa kanyang kahusayan sa pamumuno, dapat meron siyang kaalaman kung ano yung mga trabaho sa industriya na kanyang kinabibilangan. Okay? Para malinaw, ano ba yung katuturan ng kaalaman? No? Para sa atin, no, ang kaalaman ay ito yung mga nilinang at sinanay na karunungan ng isang tao no, sa pamamagitan ng edukasyon at mga iba't ibang uri ng pagsasanay. Kasi marami namang training institution yan, no? Yung dinidevelop nila yun para magiging kaalaman o knowledge. Okay? Pero higit sa lahat, ito ay pinagtitibay ng sariling karanasan. No, pag nagtatrabaho ka na kasi, batay doon sa natututunan mo sa iyong trabaho, dito ka na talaga nasasanay, no? Pinagtitibay ang iyong kaalaman na yan. And of course, doon sa pakikisalamuha mo sa mga tao doon sa trabaho mo. Much more yung mga nakikilala mong mga tao na dalubhasa sa larangan ng industriya na iyong kinagagalawan. Ngayon, kung ikaw ay isang namumuno sa isang organisasyon, ay siyempre kailangan mayroon kang sapat na kaalaman, no? O basic learning. Kasi nga naman, paano mo pamumunuan ang organisasyon na, sige, sabihin natin magaling kang mamuno, madiskarte ka, pero kung hindi mo alam kasi yung mga basic na operations dyan sa trabaho ng organisasyon mo, ay of course, paano ka makakadiskarte? No, definitely, medyo alanganin. Okay? Guys, I do believe in the old saying that leaders are made, not born. In other words, ito ay natututunan. Ang pagiging leader ay namamana o nasa dugo. Bagamat totoo yun. Kung nakapisto ka, kasi yung mga magulang mo, of course, you have that right and privilege to take over them via succession. Pero it does not mean na gano'n na lang, na mag-take over ka na lang, no? Still dadaan ka doon sa mga pagsasanay, siyempre, para malaman mo kung ano yung mga basic o mga fundamental learnings. Yan. At siyempre, yung mga magulang mo na papalitan mo, siyempre hindi naman papayag yun, na isasalang ka na lang.
na hindi ka dadaan sa masusing pagsasanay. No, importante 'yon, kahit anong profesyon kailangan talaga ang training o pagsasanay. Okay? A classic example of this is the history of King Louis XIV ng France, no, who succeeded his father, Louis XIII, at the age of 5. Actually, hindi 5 yun, kung hindi ako nagkamali, 4 years and 8 months. At naging successful siya bilang hari ng France, no, for almost 70 years, more than 70 years. At siyempre, isa siya sa mga pinakatanyag na naging leader ng nasabing bansa. Okay? Bagamat at the age of 5, dineclare na siya na king, siyempre dumaan siya sa basic na pagsasanay. Nagpaturo siya sa mga dalubhasa sa kanilang kaharian. Actually, batay sa kanyang istorya, naranasan niya pang nagutom, nakutya, no, at even naghirap. Parang namuhay siya na parang ordinaryong mamamayan. No? And during the war with the Spaniards, naobliga pa siyang lumaban doon sa battlefield. Kasi nga noong panahon na yun, isa sa requirement yun na para magganap na magiging hari ka, ay kailangan mong maging sundalo at lumaban. Okay, pamunuan mo yung armada ng iyong kaharian. No? So, actually, ito ay totoong kasaysayan, no? Kasaysayan sa bansa ng France, no? Ang punto ko dito ay kailangan talaga na mayroon kang sapat na kaalaman bilang leader, no? Yun yung at least kasi pag nandyan na yung pundasyon mo, no, yung kaalaman mo tungkol sa trabaho at profesyon mo, idadagdag mo na lang dito yung mga katangian mo, yung diskarte mo bilang namumuno. No? Actually, mas madaling pamunuan ang isang grupo kung meron ka. Kasi siyempre, paano ka makapag hands-on? Di ba? Kung gusto mong mamuno, kung gusto mong ikaw yung mauna, paano mo gagawin yun kung wala kang basic na knowledge? No? Siyempre, nakakabawas yun doon sa paghana o respeto ng iyong mga tauhan. Ang ginagawa ng ibang leader dyan talaga is talagang hanggat maaari gusto nila na sila talaga yung pinakamagaling, no, doon sa organisasyon. No? Pero hindi naman nakailangan yun. Ang importante, meron kang sapat na kaalaman, no, those are enough. At dadagdagan mo na lang doon, no, doon sa kagalingan mong o yung kahusayan mo na pamunuan ang iyong grupo. Of course, ito nga yung pagkakaroon ng mga angkop na katangian at siyempre yung pag-i-implement doon sa mga leadership principles o anumang diskarte dyan na maaari mong gawin. Okay? So, those are important points in our discussion, no, as far as knowledge is concerned. And so, moving forward, no, ang tatalakayin ko sa inyo na pang-apat ay ito yung tinatawag nating initiative o inisyatibo sa wikang Tagalog. Okay? Ang sarili kong version sa initiative, ito yung native talent, no, or doing the nastiest things and actions in the absence of instruction, no, or order, no, even not included in the operational manual o plan, procedure. Yan. But it may result to a positive or tonic results, no? But ito ay isinagawa mo. Yan. Ito yung mga diskarte na wala sa libro pero dahil because of prevailing situations, based on your assessment, ito yung kailangan gawin. Yun. So mag-i-initiate ka. Okay? Kasi bilang official ay kailangan meron kang ganitong katangian. Yun na, ulitin ko, hindi lahat nakapaloob sa operating manual plan, no? O kung anumang guidelines yan, no, in general. At minsan hindi mo pa ito naranasan, no, base doon sa karanasan mo bilang isang leader o namumuno. Okay? And actually, minsan din ay magiging action mo, no, as a result of your initiative ay siyempre aliwas sa plano o patakaran. No? Minsan hindi nga ito inline. Yun nga, pero ulitin natin, but because of hinihingi siya ng pagkakataon, siyempre ikaw kasi yung ground commander, ikaw yung on-site, no, na nakakakita kung ano yung kasalukayang sitwasyon. Okay? But of course, this is given, no, it or practical to do. Kasi meron talagang yun na sitwasyon. May kasabihan nga na tinatawag natin, necessity is the mother of all inventions. Yan, di ba? Kung kinakailangan din, why not? No? Gumawa ka ng diskarte. Banat. Kasi yun yung kinakailangan ng pagkakataon. No? But it is important na bago mo isagawa ay, or yun nga, prior to execution ay kailangan mong dumaan sa forces na tinatawag natin. No? What are those forces? Yung consultation, communication, coordination, at cooperation. Una, kanino ka dapat kumonsulta? Siyempre sa mga tao mong ground. Tapos, i-elevate mo doon sa mga officer mo kung mayroon pang mas nakakataas sa'yo. No, ipaliwanag mo yung sitwasyon. Sir, ganito yung current situation, ganito na yung ginawa namin, ganito yung nasa plano, and I think hindi ito magiging epektibo. Why not na ganito yung gawin natin? Something like that. And of course, to get their consent. No? Kaya ito, coordination, communication. Kailangan kunin mo yung consent. At yung pang-apat ay cooperation. Kailangan sabihan mo rin yung mga tao mo for them to cooperate. Kasi siyempre, pagdating ng briefing kasi, di ba? Kasi yung mga tao natin, alam din naman yan eh. Alam yung plano, no, yung plan, alam yung mga procedure. Siyempre, kailangan mong ipaliwanag sa kanila na mayroon tayong pagbabago. No? This was already coordinated. Mayroon ng approval yun ng higher authority. No? Ito yung gagawin natin. Something like that. Para maganda, para solid kayo. Okay? Para maganda ang execution nyo sa initiative na yan. Okay? Kailangan ito kasi minsan, gumawa ka na nga ng tama but because of breaches of procedure, ikaw pa rin ay kung magkakaproblema ka pa rin in the end. Kasi siyempre, rule is rule. Violation is violation. Excuse me. Okay, so ang punto ko dito ay magiging sigurista ka in general at any given time. No? And you must consider the time element at saka yung impact, no? Impact ng initiative mong gagawin mo to your operations and subordinates as well. Kasi kung kaya pa naman, meron ka pa namang time, excuse me, or pacing, then you must wait for the right time bago mo ito gawin, prior to execution. Yan, hindi basta-basta dahil necessity, gawin mo na, no? Kung kaya pa naman, may oras ka pa naman, no? Gawin mo kung ano yung procedure para makaiwas tayo sa asunto. Iwasan maging risk taker, no? Baka naman mamaya, puro the ends justify the means ka, no? Hindi lahat ng pagkakataon, no? Kailangan natin to, pero yun na yung sinasabi ko, kailangan dumaan tayo sa process. Maraming naasuntong leader kasi marami tayong umiiral na batas, di ba? Naasuntong sila na kahit maganda yung ginawa nila, pero
may na-violate nga sila na procedure, siyempre, batas ng, sabihin natin, batas ng ating bansa o batas ng kumpanya na pinagtatrabahoan natin, siyempre, we are still responsible, no, for that matter kung ano man yung violation na yan. No? Kaya nga, kailangan ang ating galaw, no, as far as this trade is concerned, itong initiative ay kailangan pulido at coordinated. Okay? Para makaiwas tayo sa asunto. Okay? So, yun lang guys, ang important points na kailangan nating tandaan, no, as far as initiative is concerned in relation to the trait, no, of a good leader. Na ang tatalakayin ko sa inyo ngayon ay yung pang-apat na katangian na dapat taglayin ng isang leader. Ito yung tinatawag nating truthfulness o makatotohanan. Okay? No, ang katuturan ng makatotohanan, no, batay sa ating sariling eksperyensya, ay ito yung abilidad na kilalanin, tuklasin, at gawin ang mga katotohanan tungkol sa isang pagkakataon na siyempre nauugnay sa mga bagay, mga ating tauhan at pangyayari sa loob at labas ng organisasyon na ating pinamumunuan. Okay? Kasi bilang leader ng organisasyon ay kailangang mayroon ka nito. At siyempre sa'yo dapat magsisimula dahil sa mga sumusunod. Okay? Sapagkat isa itong paraan na mapatunayan at mapaunlad ang iyong katapatan at integridad sa loob ng organisasyon na iyong pinamumunuan. At siyempre upang lalong makuha mo ang tiwala, interes at respeto ng mga kasapi, no, ng organisasyong hawak mo. Pangalawa, paraan din ito upang makapagbigay ka ng patas at makatarungang aksyon, gawain o desisyon. Kasi napaka-importante ito, no, bilang namumuno, kailangan ma-maintain mo ang iyong integridad, no, when it comes to disposition of personnel and any given circumstance or situation. Napakahalaga yun para ma-maintain mo yung level ng tiwala, no, ng iyong mga tauhan. Kasi siyempre pag nakagawa ka kasi hindi ka kasi nakagawa ng tamang decision at pumabor ka doon sa isa, of course, aangat yung ano ng tao mong sayo, pero yung isa bababa, no, which is hindi dapat. Kasi kailangan talaga parehas, no, kaya kailangan mo nga ito, no, kailangan makatotohanan ka sa iyong sarili, no, at siyempre sa lahat na gawain mo sa iyong organisasyon. Okay? And actually kasyasat, ang makatotohanan ay hindi lang isang katangian, no, bagkus isa rin itong pagpapahalaga na kailangan ugaliin ng isang leader, no. Pagyamanin ito at higit sa lahat ay ilaganap sa iyong mga tauhan. Kailangan lahat ng kasapi ng organisasyon hawak mo ay meron ito. Okay? And again, I would like to reiterate na ito ay dapat magsimula sa iyong sarili. No? At laging tandaan na in general sa paglilingkod at pamumuno ng tapat at totoo ay siyempre garantisado ang resulta ng iyong trabaho. Okay? So, mahalaga itong katangian na dapat taglayin. No? Anyway, yung mga dinidiscuss kong katangian, interrelated yan, intertwined. May mga connection lahat yan. No? Kaya kailangan mapakinggan nyo lahat itong ating talakayan para mapagtagpi-tagpi ninyo. No, anyway, gagawin natin naman itong playlist. Okay? So, those are important points in our discussion as far as truthfulness is concerned. And hopefully, naintindihan nyo ito at meron kayong napulot na kunting aral at kunting kalaman. Moving forward, ang tatalakayin natin na katangian ay ito yung pang-anim. Ito yung unselfishness o mapagbigay. Okay? Ang katuturan ng mapagbigay ay ito yung abilidad na ibigay ng isang opisyal o leader ang pangangailangan ng kanyang mga kasamahan o tauhan sa organisasyon bago ang kanyang sarili. Sa madaling salita, kailangan bilang leader ay hindi ka maramot, bagamat magbibigay ka sa makatwiran at makabuluhang paraan. Kailangan makabuluhan, hindi pwedeng bigay ng bigay. Okay? So again, bilang leader ay kailangan mo ito, nakatangian mo, bagamat kailangan isaalang-alang mo yung mga sumusunod. Una, ang pagbibigay kasi ay hindi lang material na bagay. No? In all aspect yan, siyempre may mga request ng mga tauhan mo sa organisasyon. Although konektado lahat ito sa pamilya at konektado lahat ito sa material na bagay. Kaya kailangan ma-profile mo yung mga tao mo, makilala mo sila ng maayos para alam mo kung ano yung diskarte na gagamitin mo sa kanila. No? Know your men. Look and understand their welfare. No? Kilalanin mo rin, no, yung at intindihin yung kanilang pangangailangan at kapakanan. Kasi kailangan mo ito para ma-maintain mo yung mataas na moral ng iyong mga tauhan. Para siyempre mataas din ang moral ng iyong grupo. Okay? Pangalawa, kailangan pag ikaw ay nagbigay ay makabuluhan, may purpose, di ba? Patas, makatwiran, no? At siyempre patay ito sa mga sitwasyon o pangyayari doon sa organisasyon. No purpose, necessity ba? Baka naman mamaya pagbibigyan mo, hindi naman mahalaga, di ba? Ano bang impact sa grupo? Hindi ba mapipilayan ang grupo? Di ba? Wala bang silusan na mangyayari sa loob? No, yun yung mga things to be considered bago ka magbigay. Okay? At pangatlo, siyempre pag nagbigay ka sa mga iyong tauhan, kailangang transparent. No? Batay sa totoong karanasan o kaganapan sa loob ng industriya, no, ng kagwardyahan, madalas itong nagiging issue o problema. Dahil sa maling pag-intindi ng gwardya at siyempre, hindi maganda na pagpapaliwanag ng opisyal. No, ito ay nagre-resulta ng inggitan, no, tungo sa pagkawatak-watak. Kaya kailangan transparent ka. No? Ipaliwanag mo doon sa organisasyon kung bakit ganun yung action mo, no, as far as mapagbigay is concerned. Okay? So, and ang mapagbigay kasi ay isang katangian, no, na hindi mo dapat taglayin lang. Dapat ipalaganap mo yan sa iyong tauhan, no, bilang leader. Kasi kailangan malinaw sa bawat kasapi ng grupo ang kahalagaan nito para lahat magagamit sa wastong paraan. No, actually itong katangian nito na ito ay para sa lahat. But siyempre ikaw yung leader, kailangan ikaw yung pinaka, no, maganda o pinaka maayos ang pag-unawa, no, sa katangian ito. Okay? So, ulitin natin, no? Kailangan mo mapagbigay, magiging mapagbigay ka, pero no, kailangan may purpose, no, makabuluhan,
patas at makatwiran. No? Yun yung mga bagay na kailangan mong tandaan. Okay? So those are the important points in our discussion as far as unselfishness is concerned. And hopefully, may naintindihan kayo dito sa ating talakayan. Okay? So hanggang sa muli, laging tandaan na iwasan natin ang fake news, huwag magpalinlang at ugaliing magsiyasat, salot at mabuhay. Planning nating katatagan o pagiging matatag ng isang leader. Okay? Ang katuturan ng matatag ay ito yung abilidad na maniwala at manindigan sa mga iyong gawain, ito man ay isang aksyon o desisyon sa kabila ng mga pangyayari na maaaring maka-impluwensya sa resulta ng iyong naturang aksyon at syempre yung trabaho mo at organisasyon mo no, in particular. Okay, what are those? No, ito yung mga nakaka-impluwensya, no, yung human barrier. No, ano ba yung mga yun? Di ba? Yung mga maling sistema na ginawa, yung mga pumalpak na diskarte, yung mga impluwensya ng mga maling tao. Yan. Itong man-made barrier, yan, impluwensya ng mga teknolohiya, no? Malaki ang ma-impluwensya nito sa katatagan ng isang tao. Lalo pag hindi mo kabisado, yung isang teknolohiya na kailangan mong gamitin o kailangan gamitin ng organisasyon, no? Of course, medyo mawiwindang ang iyong katatagan. No? So, isang factor din to. No? Same with animal barrier. No? Although applicable to sa mga, depende kasi sa setting. Of course, kung nasa bundok ka, na may mga hayop doon, may pinamumunan pang organisasyon doon. No? Halimbawa, sa mga ating mga kawal, di ba? Yan, no? May mga impluwensya din yan. No? Kasi, bigyan ko kayo ng example. No? Yung halimbawa, nag-ooperate yung leader mo, no? Ikaw ay sundalo, nag-ooperate kayo sa bundok. Hindi naman napag-aaralan yung kopyotan kung paano mo iwasan, no? Kung sakaling nakatakbo kayo ng ganun, anong gagawin nyo, no? Walang maneuver doon, no? Maneuver conforme doon, yun ang gagawin. Walang maneuver to the right, maneuver to the left, no? So yun ang ibig kong sabihin, no? Kasama rin dito yung natural barriers kasi malaking impluwensya ito, no? Yung mga disasters at kalamidad, no? Mga nakakaapekto, no? Itong apat na ito ay nakakaapekto sa katatagan ng isang namumuno kasi siyempre bilang namumuno, you are responsible for all of your actions, no? Kung magkakaroon ng problema, ikaw yung mananagot, no? Yun yung problema dito, no? So ito yung mga kailangan niyang labanan at tagpasan, no? Kung saan kakailanganin niya yung katangian ng katatagan. Okay? Guys, may mga tatlong sitwasyon, no, na i-recommend ako, no, batay sa sariling experience. Ito yung nagpapatibay sa katatagan, no, natin bilang leader o namumuno, no, lalo tungkol sa ating mga aksyon sa ating trabaho. Meron ba tayong sapat na kalaman, no? Pag master mo kasi yung isang bagay, no, master mo yung trabaho mo, of course sigurado ka, di ba? Walang alinlangan sa iyo, kaya siyempre matatag yung spirit mo, lahat yan, no? Meron pa bang integridad, no? Do you have that moral ascendancy, di ba? Doon naman sa halimbawa sa pinagagawa mo sa mga actions mo. Baka naman mamaya ipinipilit mo na ganito yung gawin, ikaw din hindi mo kayang gawin o ikaw yung may depekto, di ba? Something like that. No, at ang pang-apat is basta sigurado ka na iginawad mo yung tamang hustisya, no? Yung patas, no? Patas at makatwiran. Yan. Sigurado yan. Ito napagpapatibay nito ang katatagan mo bilang isang leader. At may tip tayo dito, no, na pwedeng maging shock absorber sa ating katangian, no? Ito ay isaalang-alang natin. Apat ito. TT at TP, di ba? Ang aksyon mo ba ay tama? Ang aksyon mo ba ay totoo? Di ba? Ang aksyon mo ba ay patas? At yung pang-apat, pag ito ay may katwiran. No? Pag may katwiran, yan. Yung tandaan natin yung TT at PP kasi malaking bagay ito sa ating katatagan, no, bilang namumuno o leader. Okay, so those are the important points in our discussion today as far as katatagan is concerned. And hopefully, meron tayong natutunan, naaral at kunting kalaman dito sa ating talakayan. No? Back to the discussion, ang katuturan ng katapatan patay sa ating sariling experience ay ito ay ang abilidad na magbigay ng tapat, no, at totoo na saloobin at kilos sa sarili at sa institusyong kinabibilangan o pinaglilingkuran. Of course, kasama na riyan ang mga tauhan mo sa organisasyon kung ikaw ay leader at siyempre sa lahat ng taong inyong pinaglilingkuran. So may kasabihan na ang katapatan ay nasa tiyan, no, at meron pang tinatawag na the more you live, the more you love, no? So you can imagine it. Di ba? Kaya may mga leader na gumagamit sa ganitong diskarte para ma-maintain nila yung kanyang pagiging leader at of course para yun yung way nila na i-manage yung o pamunuan ang kanilang organisasyon. Okay? Pero para sa akin, ang masasabi ko lang sa mga ganitong klaseng leader ay sila yung mga kulang sa kaalaman at doktrina, no? Hausiaw, ika nga. No, kasi sa ideal na konsepto, ang katapatan ng isang opisyal ay para sa lahat at naaayon ito sa kanyang mandato at tungkulin na ipinagkaloob sa kanya ng institusyon na kanyang kinabibilangan o pinaglilingkuran. Kasi siyempre bilang opisyal kasi tayo ay nakakahon, no? Gumagalaw lang tayo doon sa ating mandato, no? Pero sa totoong buhay may mga pagkakataon na ang katapatan ay nawiwindang o kung hindi man sadyang nilalabag natin dahil sa mga makatwirang pagkakataon naman o pangyayari, yung mga reasonable means, di ba? O siyempre impluwensya ng mga taong nakapaligid sa atin, yung mga amo natin, and so on and so forth. Kasi guys, ang leader ay may mga choices kasi tayo sa ating pamumuno. Ang katotohanan dyan ay nakikipagpatintiro tayo sa ating mga tauhan sa loob ng organisasyong pinamumunuan natin, sa ahensya natin, kung meron tayong ahensya, sa kumpanya, at mga kliyente natin o mga taong pinagsisilbihan. Yun yung binabalansi kasi natin. Kaya mahalaga na taglay natin yung mga iba pang katangian na dapat taglayin ng isang leader. At siyempre dapat dalubhasa o kung hindi man naiintindihan natin at mahusay nating ginagamit o magagamit yung mga tinatawag na leadership principles. Kasi yun yung kambal ng leadership traits, yung leadership principles. Okay? Bagamat upang magawa natin ito ng maayos at mahusay, ay siyempre kailangan focus tayo sa operating guidelines o sistema na ipinapatupad natin. Siyempre mula pa rin sa pamunuan ng ating employer o institusyon na pinaglilingkuran. Yun yung pinakamahalaga. No? This is so momentous because whatever we do, we are still responsible and even
accountable, no, for that matter, no. Sa lahat ng action natin tayo ay responsable at minsan accountable pa tayo. Okay? So, at tandaan guys, ang loyalty, no, loyalty cannot measure by how long you are with the company or institution na pinaglilingkuran. No, kahit maiksiman panahon ang pamamalagi mo dyan, for as long as na ginawa mo yung mandato mo, sinunod mo yung mga patakaran, pinagsilbihan mo yung mga dapat mong pagsilbihan, and of course that is loyalty. No, matagal ka man sa kumpanya ako, pero ang isinusulong mo lang dyan ay yung sarili mong interest, wala ka kuwida pa sa mga tao sa organisasyon. Yun nga, ang sarili mo lang yung iniintindi mo at saka yung kumpanya mo. Actually that is not loyalty, kasi ang loyalty kailangan sa lahat yan. Okay, so those are the important points in our discussion as far as katapatan is concerned. At ngayon ay tatalakayin po sa inyo ang pangsyam sa mga katangian na ating inirekomenda. Ito ay ang pagiging masigla ng isang leader, o sa wikang English, lively. Okay, lively na leader. Pero bago ako magpatuloy ay gusto kong i-shout out sina Madam Lisa Chinita at Madam Annabelle Channel. Shout out sa inyo mga madam. Thanks for the support na ipinakaloob dito sa ating programa. At of course, yung mga kabalikatan ko dyan na laging sumusuporta sa aking mga uploaded na vlogs. Bagamat hindi ko kayo napangalanan, pero alam nyo kung sino kayo. Ako po ay bumabati at nagpapasalamat again and again. Maraming salamat sa suporta na ipinagkaloob nyo sa akin. Okay? So moving forward, ang katuturan ng pagiging masigla, patay sa ating sariling karanasan, ito ay ang abilidad na magtrabaho ng masaya at mabilis. Ayos na pamamaraan. Okay? At para magawa ito ng isang leader, kailangan he is looking good, feeling good, at doing good. Sa isang salita, ito yung tinatawag natin na snappy sa lahat ng pagkakataon. Okay? Pag sinabing snappy yan si sir, automatic yun. Lahat ng aspeto ng pamumuno ay meron siya. Okay? At ito rin yung kondisyon na ang isang leader ay above stress o pressure sa trabaho. Kasi yung kasi ang lagi talagang inaasikaso ng isang leader, yung mga problema. Kaya kung ikaw ay leader na tinatawanan mo lang yung mga problemang dumarating, ay of course, matatawag natin na ikaw ay masigla o isang leader na may katangian na masigla. Okay? At tandaan na yung pagiging masigla ay of course laging kasamang tactfulness, yung good relations, meron kang yung tinatawag na PR, meron kang good communicating skills, and of course yung alertness sa lahat ng aspeto. Okay? But the problem is how could a leader do it? Meron bang mga sekretos dito sa mga sitwasyon na ito? Yes, absolutely. Nung batay sa ating mga sariling experience, kailangan lang tandaan na ang isang leader ay kailangan mong tandaan na yun talaga yung duty at commitment mo, to serve people in an unconditional manner, and of course to deliver premium segment of services for them. Isipin mo na yun talaga yung trabaho mo na paglingkuran at gawing satisfied yung mga tao, na yung pinamumunuan at saka lahat ng pinagsiservisyohan. Isipin mo rin, in any work, a problem is always exist. And it is the reason why you are exist also. Kaya nga nandun ka dahil mayroong problema. Laging may problema yan. Kaya nga nandun ka to solve such problems. Okay? Number 3, there is always a solution for a problem. The only issue is who can solve it and when. Lagi mong isipin, kaya nga ikaw nandyan kasi ikaw yung tao talagang makakagawa ng solusyon. And of course, you must do it on time. Okay? Itanin mo lang sa isip naman ito para magiging well-motivated ka na magiging masigla sa trabaho. Okay? At ito yung pinaka-importante, make it a habit or masterpiece. Ang pagiging masigla ay siyempre natututunan yan. At sinasanay ang ating sarili hanggat sa yun na yung nagiging gawin natin sa pang-araw-araw na trabaho. At of course, yung mga iba pang diskarte, depende sa prevailing situation and circumstances. And again, ulitin ko, this trait is interrelated to all of the traits that a leader must have and connected to some leadership principles. Kaya nasa leader pa rin kung paano ito gagamitin. Basta sa anumang klase ng trabaho o pamumuno, bawal ang malamya, dapat laging masigla tayo. And that is a genuine service. Okay? So those are the important points in our discussion as far as kasiglahan is concerned. And this time ay tatalakayin ko sa inyo ang pang-10 na katangian na ating inirekomenda. Ito ay ang pagiging matapang o brave sa wikang English. Okay? Pero bago tayo magpatuloy ay gusto kong i-shoutout yung mga huling bumakas sa ating in-upload na vlog. Sina Joems Lifestyle Cooking, yan si kapatid Joems, My Farm yan, about farming yung kanyang vlog. At itong si Rad Dems, yan bago natin kadikitan ito. Si IGT Channel, yung katropa natin dyan sa Canada. Si From Declare, actually bago rin natin kadikitan si From Declare. Si Experiment Food Challenge o Food Channel. Yan, puntahan nyo na si kapatid Experiment Food Channel kasi makikita nyo doon yung iba't ibang way of eating combinations. Pasukin nyo kasi very interesting ang kanyang channel. Okay? Si Brother JKW Adventures, yan ito yung katropa natin dito sa community na nagtuturo sa atin sa Australia.
particularly in Sydney, Australia. Kasi ang content ng kanyang vlog is purely adventure. Ipinapakita niya sa atin yung mga magagandang tanawin, mga resorts, and so on and so forth doon sa Australia. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta na ipinagkaloob nyo sa aking channel. Stay connected lang mga kapatid. Asahan nyo ang aking suporta rin sa inyo. Okay? So, going back to the main topic, ang tatalakayin ko nga sa inyo ay isang katangian. Ito yung matapang. Okay? Ang katuturan ng matapang is the ability to overcome fear. No? Do you have that ability and capability to overcome potential fears that might challenging your leadership? Kung ikaw ay namumuno, no? Kung meron ka nito, din definitely you are a good leader. Okay? Guys, ang takot sa pamumuno ng isang leader, no, ay ito yung pinaka importante na kanyang bigyan ng pansin, no? At dito nasusukat of course ang kanyang katapangan, no? Ang causes lang naman ng mga takot ay yung mga challenges, mga disputes na dumarating doon sa trabaho mo, no, whether by means of a democratic or tyrannic moves, di ba? Kasi depende kasi ang dalawa lang naman yun, no? Kung hindi pinaso yung isang sitwasyon ay of course dinaan sa maganda o democratic means, okay? So just bear in your mind that if you are handling a certain position, no, as a leader, all kinds of fears ay nariyan, no? This is given actually. That's why sinasabi natin na ang leader ay troubleshooter sa mga problema sa organisasyon na kanyang pinamumunuan. Okay? So, pero meron tayong best effort para malagpasan natin o makontain man natin yung takot. No, batay sa sariling experience yan. No? Of course, ang number one dyan is yung mastery to your job. You can easily identify potential problems in your organization and to render immediate solution for that matter kung master mo ang iyong trabaho. No, that is the number one. Number two is of course the good application of leadership traits, skills, and principles. No, malaki ang naitutulong nito kasi kahit first time mo ma-encounter yung problema, kung mai-apply mo yung mga ito, ay definitely magkakaroon ng magandang solusyon. At ang pangatlo ay yung management and leadership support from the higher ups. Kasi syempre pag ikaw ay namumuno sa isang organisasyon, definitely mayroon pang mas nakataas sa'yo. No, unless ikaw na yung pinakamataas. Pero ganun pa rin naman, kahit ikaw ay pinakamataas for purposes of balance, check and balances, hindi mo naman sakop yung budget. No? May mga proseso dyan para maisagawa o mai-release yung budget. No, kasi yun yung importante, no, sa pamumuno, no? Yung budget and other operational requirement. No, hindi gagalaw ang isang organisasyon kung walang budget. Yun yung buhay ng isang organisasyon. Kasi paano mo i-employ yung mga tao mo na magagaling? Paano ka makapag-function ng maayos at mahusay kung wala ka namang sapat na budget? Okay? At guys, ang katapangan ay hindi na nangangahulugan na lagi kang nasa front line, no? No, ideally, yes, because you are the leader, but it is not practical to do so. What you really need is an effective personal leadership and management. In other words, kung paano mo i-utilize yung mga tauhan mo and to other resources na meron ka. No, yun yung importante sa katapangan. Hindi mo kailangang manguna. Actually, may disadvantage ang nangunguna. Lagi kang nasa gitna kasi siyempre nandun yung center of command. No, yan ang importante. Kailangan lang na meron kang command and control for that matter. Okay? At sa totoong buhay ay may mga pagkakataon na ang katapangan ay nawiwindang, lalo na kung kulang ka nga sa suporta. But again, no, yun nga, kailangan mo nga yung leadership traits and skills kasi ito yung gagamitin mo, no, on how to cope up, no, kung ano man yung kakulangan na meron ng organisasyon mo. At ulitin natin, bilang leader ay may mga choices ka actually. Kaya magagamit mo lagi yung principles of leadership na tinatawag. Of course, minsan kailangan mong bumalansi, depende sa prevailing situation and circumstances. But at the end of the day, it is your commitment to overcome all potential fears at all cost, no, purposely to attain your mission and goals. Kasi pag hindi mo nagawa yun, maapektuhan ang iyong mission. Ano ba yung iyong mission o goals bilang namumuno? No? Actually, napakarami yun. Okay? Basta huwag mong kalilimutan ang mga fundamentals. Nariyan lagi yung mga tinatawag na operating guidelines o manual o mga sistema na ipinapatupad galing sa pamunuan. No, it is important na huwag kang lalagpas doon sa mga boundaries unless extremely needed and safe to do so. No, yun yung mahalaga mong tandaan. Okay? So, those are the important points in our discussion as far as katapangan is concerned. And hopefully, meron tayong naintindihan at napulot na kunting aral dito sa ating talakayan. Okay guys, so pansamantala ay puputulin natin ang ating talakayan. No? We will make this as part 1 kasi masyadong napakahaba. No? We will continue the next discussion sa mga susunod na vlog, no? Anyway, naway meron kayong napulot na konting kaalaman dito pa rin sa ating talakayan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Salud at mabuhay.